Masayang araw po, mga ka-PL. Abay, pag hindi naagapan ni Mr. President ang problemang nararanasan ng ating mga kababayan at ng buong bayan, baka itong sigaw ng ating mga kababayan na dumalo po sa pre-rally kahapon, baka lumakas pa. At baka ito na rin ang magpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Ito ho ang video, mga ka-PL, panoorin po natin. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga ka-DDS, mga kababayan at mga ka-PL na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click nyo na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Ito na. Simulan na ho natin ang video, mga ka-PL. At mga kapatid, isasalaysay ko lang sa maikling pagkakataon. 2017 ang huling pagkakataon na ako ay tumindigtin sa harapan. Pero iba ang sigaw ko. Alam niyo kung ano yon? Marcos, Hitler, Diktador, Tuta! 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 Kasi nga, nasa kadiliman tayo. Lahat ng propaganda ng mga komunista pinaniwalaan ko. Pero nung dumating si pastor sa buhay ko, sinabi niya sa akin kung paano talaga mahalin ang ating bansa. Binigyan niya ng liwanag, pagkakataon sa akin, ang isang Marcos! Hindi ko akalain na aabot din pala muli ako sa puntong tong isisigaw ko na Marcos resign! Yun na nga, mga kababayan. Marcos resign. Hindi lang po kahapon ko ito naramdaman sa mga kababayan natin. Bago pa po ito nila isinigaw, napakarami ko nang nababasa mga comment dito sa mga video ko, maging sa social media, sa Facebook. Mga kababayan natin, iisa po ang sinisigaw. Ayun na nga, Marcos resign. Bagamat para sa akin, wag naman sana. Pero napikon na po kasi ang taong bayan, mga ka-PL. Isa na ho tayo doon, nadismaya, napikon. Napakaraming nangyayaring problema sa bansa. Pero walang imik, no? Si Mr. President. Mr. President, delikado ho kayo. Pag hindi nyo po naagapan ng problema, baka yan po ang sapitin ninyo. Dito nga lang sa nangyayaring prayer rally sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, wala ho kayong imik. Hindi man lang kayo natinag. Hindi man lang kayo, alam niyo yung wala siyang pakialam. Bahala kayo dyan. Tulad ng mga nangyayari, mga kababayan, sa napakamahal na presyo ng bilihin, bigas, parang wala naman silang ginagawang solusyon, ano? Tayo, araw-araw, abay, hirap na hirap kung bumili sa mahal na presyo ng bigas. Samantalang sila, tayo ho ang nagpapakain sa kanila. Pinapasweldo natin sila O saan nila kukunin yung pinambibili nila ng pagkain sa araw-araw?
sa sweldo. Di ba? O, sino nagpapakain sa kanila? O, di tayo. Oo, naroon na tayo. May pera sila. Mayaman sila eh. Pero, nagkaroon tayo ng bahagi, no? Tayong lahat para madagdagan ang yaman nila. Yan. Pero tayong mga mahihirap, parang hindi naman po nila tayo nililingon, mga kababayan. O, katulad na lamang po nitong babasahin kong balita, nakakalungkot po, Mr. President. Ano na nangyayari sa bansa? Ha? O ito, ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Ayan o. Ang sabi rito, walang trabaho sa Pilipinas. Naku. Pumalo sa 9.4 milyon mga ka-PL. Lalo na, nagsara yung asukarera. Sa Negros ba yun? Na-content ko na isang araw, nakalimutan ko na, pasensya na. Libo-libo siguro ang mga empleyado ron. At, nako, wag naman sana mangyari. Baka pati itong mga malalaki pang kumpanyang natitira na patuloy na kumakapit, baka sakali na maiahon pa nila yung kanilang pagkalugi, nakapraso, baka magsara na rin at di matagalan. O ito, tumaas sa 9.4 milyon noong Desyembre 2023 ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho, Mr. President. Nasaan na yung mga biyahe-biyahe ninyo? Sa bagay, naintindihan naman po namin kasi puro pledge lang yun. Puro pangako lang yun sa inyo. Deals, kung ano-anong termino ginamit ninyo. Meron na naman ngayon bago, agreement. Mauubusan kayo ng termino niyan sa susunod na biyahe ninyo. Ano na naman ang sasabihin ninyo? Mula ito sa 7.9 million jobless noong Setyembre 2023, buwan lang ang pagitan, mga kababayan. Ayon sa survey ng Social Weather Station o SWS. Biruin nyo yan. September, October, November, December. 3 buwan lang. Nagmula sa 7.9 milyong jobless. Abay, pagkadating ng Desyembre 2023 pa rin, mga ka-PL, kasalukuyang taon, noong nakaraang taon ha, umabot ng 9.4 million. Isinagawa ang survey nationwide mula Desyembre 8 hanggang Desyembre 11, 2023, noong nakaraang taon nga. Ang 9.4 milyong unemployed ay kumakatawan sa 19.5% ng adult labor force, mga kababayan. Ayon sa SWS, ang adult labor force ay 18 anyos pataas na kasalukuyang may trabaho at iyong mga naghahanap pa ng trabaho. Napakahirap maghanap ng trabaho dahil wala na, nagsipagsara na yung mga kampanya. Baka lumala pa ito, Mr. President. Wala nang nangyayari ho sa lakad ninyo. Patyal dito, patyal doon. Di umano. Meron daw F1 race. Kaya kayo pumunta sa Australia. Sa unang punta ninyo, sinalubong kayo ng mga kababayan nating dismayado. Nagrally. Sa pangalawang pagbabalik ninyo, ganun pa rin. Abay, wag ho ninyong hayaang mangyari, Mr. President, na baka itong sigaw kahapon, lumakas pa. Maging buong mundo, buong mundo, kasi may mga kababayan tayong OFW. Dagdag pa nito, ang mga jobless ay binubuo ng mga
kusang nag-resign. First time naghahanap ng trabaho at nawala ng trabaho dahil sa hindi nila kontroladong economic circumstances. Di ba? Nagsara po ang mga kumpanya dahil may problema na po sa ekonomiya. Nako, Mr. President. Kasi kayo, pinangako nyo maging 20 pesos ang presyo ng bigas. Ayan tuloy, umasa kaming lahat. O isa ako dyan sa umasa eh. Walang nangyari. O ayan. Sinisingil na kayo ng taong bayan. Wala kayong maibigay. Nadismaya ang mga kababayan natin. O kaya, hindi po natin o namin masisisi ang sigaw kahapon sa prayer rally na Marcos resign. Yan. Sigaw ho nila yan ha. Lilinawin ko lang, hindi ko po ito sigaw. Sigaw po kahapon sa rally. Baka kasi sabihin si PL, nakiki Marcos resign na rin. Wala akong sinasabi yan lang po ang mga napapansin ko sa mga comment dito sa video at ayan, tulad nito. Kahapon lang sinabi ko na baka magkaroon ng ganiring sigawan. Nangyari nga. Kayo, mga kababayan, mga ka-PL, mga ka-DDS, ano po ang sigaw ninyo? Paki-comment lang po. Natawa tuloy ako sa katanungan ko. Pasensya na po. Okay. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.